Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. So, ito pong video na ito ay additional as usual sa mga devotions po natin. May mga extra insight po tayo, no? So, dito po sa devotion natin, pinag-usapan po natin yung speaking in tongues. Sa Pilipinas po kasi marami iba't ibang mga kultura, no? So, let's say mag-focus muna tayo dito sa Pilipinas. Yung mga Baptist, hindi sila nag-speaking in tongues. Yung mga Pentecostals, nag-speak in tongues sila, mga full gospel, mga mostly, pag mga Pentecostal side charismatic, they speaking in tongues. Mga nasa side ng mga Reform, mga Protestante, mga Baptist, mga Presbyterian, hindi sila nag-speaking in tongues. So, yung Christianity, somewhat hati pagdating sa topic na speaking in tongues. Now, sa seminary namin, may ito kasi yung pinag-uusapan namin doon. May mga ilan kasi ng mga Pentecostal, sinasabi nila na yan yung pagiging sign, yan yung sign, speaking in tongues is a sign that you become a believer. Baptized ka na talaga. So, yan yung senyales na tunay ka ng mananampalataya. Meaning to say, pag hindi ka nag-speaking in tongues, hindi ka ligtas. So, may mga gano'n namang mga extreme sa Pentecostal side. Now, sa mga Reform side naman, marami sa kanila hindi naniniwala sa speaking in tongues, na kung meron ng speaking in tongues, naniniwala sila sa speaking in tongues, yung sinolalia, yung na-explain ko sa devotion natin. Pero, nung unang panahon pa yun, yung mga apostol, nagsalita sila ng iba't ibang mga lingwahe na naintindihan ng mga tao at maraming tao nakakilala sa Panginoon. Ako naman, yung view ko, una, hindi ako naniniwala sa glossolalia, yung babbling, yung paulit-ulit nating naririnig, no? Yung bigla na lang nagsasalita yung speaker, to shalala barabara, di ba? Yun. Okay lang yun sa akin, no? Hindi lang ako naniniwala doon. Pero, sabi ng iba, psychological lang daw yun. Possible. Pero kasi, pag inimbestigahan mo yung Biblia, dito ako convinced na yung nangyari sa Book of Acts, even in 1 Corinthians chapter 12 and 14, yung nangyari doon ay sinolalia. Ibig sabihin, ang nangyari talaga dun sa New Testament ay nagsalita ng iba't ibang mga lingwahe yung mga apostol, yung mga mananampalataya, para marinig ng ibang tao na iba yung lingwahe nila. Let's say, yung mga apostol, mga Aramaic speaking yon, bigla silang nagsalita ng Latin, or ng Parthian language, or ng Mede language, or ng language sa Mesopotamia. Naintindihan ng iba't ibang mga nations yun, so nakakilala sila sa Panginoon. So ako, yun ang paniniwala ko na nangyari sa New Testament. Now, sabi ng iba, yung especially ng mga Reform, hanggang dun lang yun. Wala na nun sa panahon natin ngayon. Ako naman, ang paniniwala ko, posible pa rin, no? Hindi ko naman kinakahon yung sarili ko na, baka wala nang sinulalia ngayon. Possible na meron pa rin. Pero, the point is, hindi ko kino-close yung isip ko na wala na talaga. I believe na, God can still use that. Let's say, merong isang Filipino missionary nagpunta sa Papua New Guinea. Tapos, hindi naman siya nakapagsalita ng lengguwahe doon. Pero, pwede naman siyang gamitin ng Panginoon na mag-speaking in tongues at magsalita ng lengguwahe sa Papua New Guinea para makakilala sila sa Panginoon. Hindi ko naman sinasara yung isip ko na posible yon. And actually, mas lamang yung paniniwala ko na hanggang ngayon, meron pa rin sinolalia. Ganun pa man, iba-iba yung mga views natin patungkol dito. Ang lagi kong promote ay unity. Hindi naman ito major or essential sa theology. Hindi naman to kapantay ng paniniwala natin sa salvation. So I believe tayo mga Christians, dapat maging united tayo. Hindi tayo dapat na-divide sa mga ganitong bagay. So ako, my view is sinolalia. At naniniwala ako na possible pa rin hanggang ngayon, meron yan.
na pwede kang magsalita ng ibang lengguwahe na hindi mo naman talaga natutunan, talagang through the Holy Spirit nakapagsalita ka ng ibang language. Possible yan. Pero yung iba sa atin, naniniwala sa glossolalia. Yung, especially sa mga charismatic groups. Okay lang yun, no? I respect them. God bless you kung nag-speak in tongues ka in that way. Ang point lang is, we really have to respect one another, love one another, care for one another. At that's our highest value. So, dito po sa community namin, sa church namin, pinopromote ko yung diversity. When it comes to non-essential, okay lang maging diverse. Pero when it comes to the essential, most important doctrines in the Bible, we have to be united. So, kailangan merong unity. Nagkakaisa tayo. Hindi pwedeng hindi. Ano yung mga essential doctrines? We have to believe that that salvation is by grace through faith in Christ Jesus alone. Hindi mo pwedeng dagdagan yung salvation ng works. Hindi mo pwedeng dagdagan yung salvation ng sarili mong kakayanan or whatsoever, or religion, or membership sa isang samahan. Ang salvation natin talaga nakakamtan sa pamamagitan lang ni Jesucristo. So, yun yung essential. We believe in a Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, one God in three persons. We believe in the divinity of the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, si Jesus ay Diyos at tao, fully God and fully man. So, yun yung mga essential doctrines na dapat united tayo. Pero pagdating sa mga speaking in tongues, kahit magkakaiba tayo, ako mas na-appreciate ko pa ngayon diverse na culture sa isang church. Para talaga mapatunayan natin na what matters is respect, loving one another. Okay lang pagdebatihan yan, no? Basta hindi lang nagkaapikunan, nagsasakitan, nagsasamaan ng loob. Ang mahalaga, we value love, respect in the body of Christ. So, yun lang po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.